Hello kabayan, magandang araw. Lim Motoker nga pala. Ang gagawin pala ngayon natin kabayan ay Ford Focus. So bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more carbon repair tutorial and tips kabayan. Ito na kabayan, ginawa ko muna yung fender bago ko tanggalin yung bumper. Ang repair para nito kabayan, repair yung fender, bumper kabayan. Ito pala kabayan ay Ford Focus 2015 model. Ito yung repair natin kabayan, yung bumper, pati yung fender. Ito pala kabayan, Ford Focus 2015 model. Yan ang kabayan. So kailangan ilabas natin ito bago natin i-repair. Yan, pasok yan sa kabayan. So unang gagawin natin kabayan, fender na yun, i-repair muna natin ito, lagyan natin ng masilya. Kasi pati ito, aksidente, pumasok hindi siya, na natin muna tanggalin yung bumper. So medyo kalawang na din siya kabayan. Kasi yung bumper saglit lang i-repair yan. Ilihain na natin ng 80 yan. Saglit lang. So unahin natin ito kabayan, ilabas. Isiting natin yan bago tayo maglagay ng masilya. Tingnan mo yung bumper kabayan, yung malaking scratch. So yan. So yun, repair natin. Hahatakin muna natin pa labas. So kinalang natin yung sapatos natin. Kasi hindi siya didikit kabayan kasi mayroon yung bracket doon sa loob. So, konting diferensya lang naman. Batakin natin ng konti kasi medyo tabingi yun. Pumasok kasi yung banda na yan, yung kanto na yan. Tandaan natin kabayan, may kanto yan kabayan. So, kailangan hindi mo natanggalin yung bumper. Yung nasabi ko, saka na natin tanggalin yung bumper. I-repair muna natin. Malagyan ng masilya. Saka natin tanggalin yung bumper. Kasi may linya yan sa kabayan. Pag tatanggalin kasi natin yung bumper tapos maglagay tayo ng masilya, ang mangyayari, ibalik pa rin natin yung bumper para makita natin yung linya. So, ang technique dyan, hayaan mo muna kasi repair din naman yung bumper. Walang problema yan. So, katulad yan, walang problema magasgas yung bumper kasi i-repair din natin yan. So, di ba tapos sabay, patong na masilya na agad. Ganun lang naman lihain mo ng 80 na masin. 80 yung gamit natin na liha, matulis yun. Tapos, pagkatapos, yun na, masilyahan na natin agad. So, hayaan natin yung fender dyan, o bumper. Hayaan mo natin dyan. O, yan na nga, napaay na ako kabayan, Yan, patungan mo lang na siya kang patulangan pa kabayan. Pero okay na yung alignment dyan kabayan wala nang problema yung alignment dyan sa fender sa bumper na ilabas na natin yan kasi pumasok yan So, unang patong, dalawang patong ako ng masilya ni kabayan. Tapos, unang patong, pagkatuyo, niliha ko agad ng 120. So, yan, lilihain natin ng lilihain yan. Paakyat. Tapos, pagkatapos ng liha, hindi tayo gagamit ng mano-mano. Liha lang masin. Tapos, sabay patong ulit ng masilya. Ganun ang technique kabayan para mas mabilis yung trabaho. Tapos, repair pala din yung likuran na bumper. So, saka natin tanggalin yun. Unahin natin yung maglagay tayo ng masilya. Repair, maglagay ng masilya. Saka na natin magtanggal. Tanggalin natin yung... Kasi ang ginawa ko niya kabayan, tanggalin ko yung fender dyan sa kabayan. Tanggal yung bumper, tanggal yung fender, tanggal yung bumper sa likuran din para isahan na yung pintura. Kasi pag hindi mo tanggalin yung fender na yan, ang mangyayari, dalawang salang doon sa pintura. Kasi dalawang bumper na yun, medyo malaki na maliit lang space namin yung sa pintura namin. So, para maisabay lahat, tatanggalin din natin yung fender sa kotse para labas na sa pinturahan. Wala nang tape. So, yung kabayan, niliha ko na ng masin, yung mano-mano na sa kabayan. Ibig sabihin, final na yun sa kabayan. So, yan yung kabayan, nakikita mo kabayan, So, gumamit pa rin ako ng 120, 180, 320. Yun, maliit lang na yung ginamit ko, pangliha na manual. Yan, ganun lang yung kabayan. Tapos, ingatan mo, yung linya, tingnan mo linya kabayan. Hindi na natin kailangan guhitan yan kabayan. Kasi, magkukuha na natin sa liha yan. Pagliha natin. So, susundan lang natin yung round na yan sa pagliliha. Sigurado, walang balik yung kabayan. Magandang linya pa rin yan. Ito kabayan, yan diba? Ang sinasabi ko kabayan, wag mo munang tanggalin to.
i-repair mo muna to problema yan, hindi yan. Kasi saglit lang naman to tanggalin kabayan eh. Pag matanggal mo na itong bumper, saglit lang lihain to. Pero ito kailangan i-final mo na to. Okay na yan siya dapat. Hindi lang natin nilagyan ng linya, pero para basta makita yung yung linya ko, yung palinya ko dito kabayan, yung kanto, para makita yung kanto. Saglit lang yan sa kabayan. Yung lapis lang, tapos gamitan ko nito, ipakita ko sa inyo. Pero yan, okay na yan kasi kabayan. Katulad yung kabayan, tirahin natin kabayan. Tapos tirahin natin para makita natin yung kanto. Yan kabayan, okay na yan siya kabayan eh, diba? Tapos yung kanto, okay na yan siya. Balilihain lang natin ng machine na 320. Tapos okay na yan, primer na siya. Okay na kabayan. Pero pag gusto nyo makita yung palinya kabayan, ganun lang kasimple kabayan. Katulad niya tinanggal ko na yung bumper. So okay na yan siya kabayan. So ang lilihain lang natin yung kabayan, yung medyo sa loob. Kasi may mga masilya niya na sa loob. Yung bumper walang problema kasi lilihain pa natin yung bumper ng 80. Gagamit pa tayo ng 80 dyan, 120, 180, 320. Tapos tatanggalin natin yung mga accessories sa bumper. Tapos sa kabila naman, ganun pa rin kabayan. Medyo flower yung gamit natin dyan kabayan sa bumper. Tapos sa ilalim din naman, clip lang yan sa ilalim sa kabayan. Clip lang yan. Hindi, mayroon akong ginamit na kuha kabayan. Pero clip lang yan sa kabayan. Normally clip lang yan siya. Kasi binalik ko din yun eh. Kasi pwede lang siya kabayan. Akala ko sa loob, kailangan tanggalin. Pero hindi na. Clip lang yan sa harapan. Tapos sabay hila na agad. Ganun lang kasimple. Tapos sa taas naman, flower. Gamit tayo ng flower doon. Tapos clip. May clip dyan. Yan. Ang laki ng advantage niyang machine na gamit ko kabayan kasi mapabilis talaga yung trabaho. Hindi sa katulad sa mano-mano na matagal talaga. Talagang pabilisan na trabaho. Tapos yun na yung kabayan. Medyo may nahirapan ako sa kabayan. Medyo matibay pero clip lang yan siya kabayan. Nakaklip ng maayos. Kailangan sikutin mo yung clip para ilabas mo. Yan Yan, mali pala ako dyan. Nasa loob pala yung clip na yan kabayan. Pag matanggal mo yung sa clip na yan, tanggal na agad. Isang clip lang yan sa nakabracket sa headlight, sa lower headlight. Tapos pag matanggal mo na yan, automatic, wala na yan. Nakawala na siya. Katulad niya kabayan, di ba? Yun lang. Isang clip lang yun. Tapos sa kabila, isa din. Sikutin mo. Ingatan mo lang yung headlight. Baka masira. Yan di ba? Tanggal na agad. So, ganun lang kasimple pagtanggal ng front bumper ng Ford Focus 2015 model. Diba? Kaya-kaya nyo to kabayan. Pag may mga gamit lang kayo na mga, basta may gamit lang kahit hindi machine yung gamit nyo, basta matanggal nyo. Binali ko yung bolt. Tapos yun. So tatanggalin ko na yung headlight. Sa kabila ng kabayan kasi nirepair natin yun. Yan. Para hindi na tayo mag-tip dyan. Tsaka tanggalin din natin yung yung pinder. Yan kabayan, tinanggal ko na yung accessories dyan. Accessories ng bumper. Yan, kailangan natin tanggalin muna bago tayo magliha. Mas maganda yung tanggal muna kabayan kasi pag baka masagi sa liha, scratch, delikado din. Kasalanan na natin yun. Mas maganda, tanggalin mo muna yung accessories bago mo i-repair. Ganun lang pagtanggal kabayan. Mabilis lang din naman tanggalin yung mga yan. Basta mayroong mga panikwat ka. Importante yung panikwat. Kaya hindi ako mawawala ng panikwat kabayan. Dalawa, yung pang clip removal saka yung maliit na flat screw. Kasama talaga yan. Kahit saan ako magpunta, nandun yan. Pag nasa shop ako, yung dalawa na yan. Saka yung machine natin. Yung katulad niya, tin yun Saka yung Phillips screw na letter L. Pwede mo letter L na Phillips. So, simulan na natin pag-repair kabayan. Yun, gumamit ako ng 80, liha agad. So, katulad niya kabayan, wala kang problema pag magliha, pagtanggal na yung mga accessories. Kasi walang problema kahit
tirahin mo ng tirahin yan, walang problema. Kasi walang masakasaan kabayan walang problema. Kasi pag mayroong accessories dyan, ingatan mo talaga yun. Kasi baka masama sa pagliha. Katulad yan, wala okay. Yan, ganun lang din kabayan. Tapos yung linya ng kabayan, walang problema din yung linya niya yan, yung may kanto. Kasi okay na yan lilihain mo lang naman yan Tapos 120, ganun lang. Diba? 120, pagkatapos naman, pagpinturahan, ibalik mo lang din. Ganun ang trabaho ng latiro kabayan. Yan, tapos 180. Tapos pagkatapos ng 180, 320. Pero palaki na siya ng palaki kabayan Pag 120, pag 320 na, last na, lalaki talaga yan siya. Paatras ng paatras yan pag 320. Parang nagugupit ka lang kabayan Yan naman palaki. Pag nagupit ka pag nagupit ka ng buhok, paatras naman. Yan naman baliktad, palaki. Yan kabayan, tapos na kabayan. So i-primer na lang natin to siya kabayan. Yan, okay na, di ba? Ganun lang kasimple kabayan mag-repair ng bumper. So 180, 120, 180, 320. Tapos primer na siya. Naikabit na pala natin yung bumper kabayan. Bago, yun ang ni-repair natin. Tapos yung alignment, okay yung alignment natin pagkagawa kabayan. Yan. Perfect na perfect yan. Yan ang sinasabi kong dugtungan ng pinder sa kabampar. So, kailangang maayos yan. Yung sa kabila naman kabayan, hindi nakasama yan siya. So, yan, tanggal yung pintura. So, yun ang sinasabi ko na pag matanggal yung pintura sa bakal, automatic kalawang na siya kabayan. Lalo na ngayon, winter. So, kailangan kung ikaw kabayan, may kutsi ka, tapos na walang pintura, pinturahan mo yung kabayan para